Marami sa atin ang nangangarap na makamit ang financial freedom bago mag-30 o 40 years old. Marahil ay sinubukan mo na rin ang gumising ng alas 4 ng umaga, mag-journal, magbasa ng isang libro kada araw sa paniniwalang ito ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Pero hindi pala ganon kasimple yon. Makakatulong ang mga habits na yon sa ating self-development. Pero ang susi talaga para magtagumpay tayo sa buhay ay nasa maliliit na bagay na paulit-ulit nating ginagawa sa mahabang panahon. Yan ang tunay na magpapayaman sa atin. Kaya naman sa video natin ngayon, narito ang 9 na maliliit na habits na magpapayaman sa iyo. Pero bago tayo magsimula, shoutouts muna. Kung bago ka pa lang sa channel na to, paki-like at paki-share ang video kapag nagustuhan mo. Makakatulong ito upang maabot natin ang mas maraming tao. Salamat. Habit number 1. Pag-alis ng salitang balang araw. Napagtanto ko na sa tuwing sasabihin ko ang mga bagay tulad ng magsisimula ako ng side hustle balang araw o mag-i-invest ako balang araw, pakiramdam ko ay hindi ko ito prioridad ngayon kaya hindi ko talaga ito gagawin. Hindi kaya yaman kung puro balang araw ang sagot mo. Parang excuse mo na lang yon kasi iniisip mo na mas magaling ka na sa hinaharap. Pero hindi ganun yun. Magiging mas magaling ka lang kung may ginagawa ka ngayon. Kung importante sa iyo ang isang bagay, may oras ka para simulan yon ngayon. Hindi mo kailangan tapusin agad, pero kailangan mo itong simulan. Ang paglaan ng 10, 20 o kahit 30 minutes lamang ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba dahil ang maliit na aksyon at pag-unlad ay lumilikha ng motivation at sa lalong madaling panahon ay makaagawa ka ng maraming gawain na sa kalaunan ay hahantong sa malaking goal mo. Kaya simulang gawin ang unang maliit na hakbang para makarating sa susunod na hakbang. Habit number 2. Harapin ang iyong kinatatakutan. Ang takot ang pangunahing humahadlang sa atin para maabot ang ating mga pangarap. Ito ang halimbawa ng mga kinatatakutan natin. Una, fear of failure. Ang takot na ito ay nagtutulak sa atin na mag-procrastinate at umiwas sa mga hamon. Dahil iniisip natin na hindi tayo sapat o magaling sa isang bagay, mas pinipili natin ang manatili sa ating comfort zone kesa mag-try. Pangalawa, fear of rejection. Natatakot kang hindi matanggap ng iba o hindi nila magustuhan ang iyong mga idea. Kaya naman, nahihiya kang magsalita sa meeting, mag-approach ng ibang tao, o kahit magsimula ng negosyo. Pangatlo, fear of the unknown. Kinakabahan ka sa mga bagay na hindi mo pa nararanasan, kaya nananatili ka sa iyong comfort zone kahit hindi ka na masaya dito. Pang-apat, fear of judgment. Nababahala ka sa kung ano ang iisipin o sasabihin ng ibang tao tungkol sa iyo, kaya natatakot kang magkamali o magmukhang tanga. Pang-lima, fear of success. Parang kakaiba, pero may mga taong natatakot sa tagumpay. Iniisip nila na hindi nila kakayanin ang responsibilidad o ang pagbabago ng kanilang buhay. Ang mga takot na ito ay normal, pero hindi natin dapat hayaan na kontrolin nito ang ating buhay. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagharap sa ating mga takot, malalampasan natin ang mga ito at mas confident tayong abutin ang mga pangarap natin sa buhay. Habit number 3. Tumigil sa paghihintay at paghingi ng permiso. Lumaki akong laging humihingi ng permiso sa lahat ng bagay. Dahil dito, naging ugali ko ang maghanap ng approval at validation sa iba. Kaya sa tuwing meron akong gustong gawin, lagi ko pang tinatanong ang ibang tao tulad ng, sa tingin mo ba kaya ko to? O, dapat ko ba tong ituloy? Napagtanto ko na tinatanong ko ang mga ito kahit alam ko na ang sagot sa likod ng isip ko. Natatakot kasi akong magkamali at wala akong tiwala sa sarili ko. Pero isang araw, bigla akong napagtanto na ako pala ang may kontrol sa sarili kong buhay. Kailangan kong maging matapang at magtiwala sa aking sarili. Hindi kailangang humingi palagi ng approval ng iba. Kaya sa tuwing meron akong gustong gawin, ginagawa ko na. Karamihan kasi sa atin ay limitado ang tingin sa ating potensyal. Pero ang totoo, mas malayo pa ang ating mararating kung susubukan lang natin. Kaya sa susunod na may gusto kang simulan, huwag nang maghintay ng permiso. Go for it. Halimbawa, imbis na magtanong kung maganda ang iyong sulat, simulan mo na ang iyong blog. Gusto mong magpalit ng career? Huwag maghintay ng basbas ng iba. Mag-explore ka. Gusto mong mag-travel ng mag-isa? Bumili ka na ng ticket. Huwag kang matakot sumubok ng bago.
Magtiwala sa iyong sarili at huwag maghintay ng permiso. Habit number 4. Isabuhay ang mga katangian ng gusto mong maging sa hinaharap. Hindi lang ito tungkol sa pag-imagine ng iyong future self, kundi aktwal na pagiging iyon sa pamamagitan ng pagsasabuhay ngayon ng mga katangian at gawin ng taong iyon. Sabi nga ni Leonard Cohen, act the way you'd like to be, and soon you'll be the way you act. Ibig sabihin, higit pa to sa pag-iisip lang ng tagumpay. Ito ay tungkol sa pagkilos na parang nasa iyo na ang mga katangiang gusto mo. Gusto mong maging magaling na leader? Simulan mo na ngayon ang pag-volunteer sa mga projects, pag-mentor sa mga kasamahan, at pag-aaral ng leadership skills. Gusto mong maging negosyante? Simulan mo na ang pag-research ng business ideas, pag-attend sa mga seminars at pag-network sa iba pang mga negosyante. Gusto mong maging mas confident? Simulan mo na ang pagharap sa iyong mga takot kahit sa maliliit na bagay. Mag-volunteer ka sa mga presentation sa inyong barangay o kaya naman ay sumali ka sa isang public speaking club. Sa pamamagitan ng pagkilos na parang ikaw na ang taong gusto mong maging, lumilikha ka ng isang positive feedback loop. Kapag kumikilos ka ayon sa gusto mong maging, mas magiging confident ka at mas nagiging magaling. Habit number 5. Humingi ng tulong sa eksperto. Dati, sobrang nahihiya akong humingi ng tulong. Siguro dahil ayokong magmukhang incompetent at makaramdam na pabigat ako sa iba. Pero na-realize ko, ang paghingi ng tulong ay isa sa mga pinakamatalinong bagay na pwede mong gawin para umunlad. Ang paghingi ng tulong ay hindi weakness, kundi strength. Kung may expert na makakatulong sa akin, mas mabilis akong makakarating sa gusto kong puntahan. Ayokong mag-aksaya ng 5 araw para lang matutunan ang isang bagay na kaya kong matutunan sa loob ng 5 oras. Gaya nga ng kasabihan, ang oras ay pera. Kung may expert na makakatulong sa akin, mas mabilis akong matututo at mas marami akong magagawa. Ngayon, hindi na ako nahihiyang humingi ng tulong at handa pa akong magbayad. Mas mahalaga kasi ang oras ko kesa mag-aksaya ako ng oras kakaisip kung paano ko gagawin ang isang bagay. Mas okay na magbayad ako sa taong may alam na. Kaya kung makakatipid ako ng oras at sulit sa pera, ginagrab ko na. Kaya't huwag mong ituring na gastos ang mga oportunidad na makakatipid ng oras. Sa halip, isipin mo itong isang investment sa iyong kinabukasan. Habit number 6. Huwag sisihin ng oras. Dati, laging oras ang sinisisi ko kaya hindi ako maka-sideline. Reklamo ako ng reklamo na wala akong oras para kumita sa labas ng trabaho. Pero na-realize ko na hindi oras ang problema, kundi ang focus ko. Pare-pareho tayong may 24 hours sa isang araw, pero ang nagdadala ng difference ay kung paano natin ito ginagamit. Ang focus ang susi para masulit mo ang oras mo. Kung distracted ka kasi, kahit 5 oras pa ang inilaan mo, wala kang masyadong magagawa. Pero kung focus ka, kahit saglit lang, may progress ka na. Sinanay ko ang aking focus sa pamamagitan ng progressive overload. Isang teknik na natutunan ko sa gym. Unti-unti kong dinaragdagan ng bigat sa aking workout para lumakas. Ganito rin ang proseso sa focus. Unti-unti mong dadagdagan ang iyong kakayahan na mag-focus. Imbis na mag-focus ng 1 oras kaagad, magsimula ka sa 20 minutes focus sprints. Tapos ay 30 minutes hanggang sa pataas na ng pataas. Habit number 7. Iwasan ang maging jack of all trades, master of none. Dati, akala ko kaya ko ang lahat. Pinagsasabay-sabay ko ang mga side hustles ko kagaya ng graphic designing, video editing, content writing, online selling, buy and sell business, financial advisor at kung ano-ano pa. Parang feeling ko ang productive ko, pero ang totoo, kalat-kalat lang ang effort ko. Nagsasayang lang pala ako ng oras. Imbis na maging eksperto ako sa isang bagay, naging jack of all trades, master of none ako. Ang dami kong sinimulan pero walang natapos. Na-realize ko na kailangan kong mag-focus. Kailangan kong pumili ng isa lang at paghusayan ito. Kailangan kong maging dalubhasa muna sa isang bagay bago ko subukan ang iba. Kaya simula noon, nag-focus ako sa isang side hustle lang at doon nagsimula ang lahat. Habit number 8. Tingnan ang disiplina bilang pagmamahal sa sarili. Dati, ang tingin ko sa disiplina ay parang torture. Kailangan mong pilitin ang sarili mo kahit ayaw mo. Kailangan mong gumising na madaling araw, mag-workout, kumain ng healthy foods.
Nakaka-stress kaya hindi rin ito naging sustainable. Pero na-realize ko, mali pala ako. Ang disiplina ay pagmamahal mo sa future self mo. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay mo. Kaya kailangan mong maging disiplinado para sa kanya. Ang lahat ng ginagawa mo ngayon ay makakaapekto sa kanya sa hinaharap. Kaya simulan mo na ang mga bagay na mahirap pero makakatulong sa kanya para maging mas malakas, mas healthy at mas maganda ang buhay niya sa hinaharap. Habit number 9. Tumaya sa iyong sarili. Karamihan sa atin punong-puno ng duda. Hindi tayo confident sa sarili natin kaya takot tayong mag-take ng risk. Kaya imbes na tumaya tayo sa sarili nating pangarap, sa pangarap ng iba tayo tumataya tulad ng sa boss natin. Ang problema, kapag ganito, iba na ang may hawak ng buhay mo. Sila ang magdedesisyon ng rules ng iyong kikitain at kung may trabaho ka pa. Kaya dapat tayo ang mag-decide para sa ating sarili. Kaya nagsimula ako sa side hustle ko. May trabaho ako noon. Maganda ang benefits pero hindi iyon ang gusto kong gawin habang buhay. Kaya nag-quit ako at tumaya sa sarili ko. Mahirap sa una pero worth it. Kaya kung gusto mong maging successful, kailangan mong tumaya at magtiwala sa iyong sarili. Sa summary, ito ang 9 na maliliit na habits na magpapayaman sa iyo. Sa 9 na habits na ating tinalakay, alin dito ang pinaka nagustuhan mo at bakit? I-comment mo sa baba ang iyong kasagutan. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Paki-follow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.